Sa isang ingranding press conference na ginanap sa Tokyo nitong July 10, 2025, formal na inanunsyo ang laban ng walang talong Japanese boxing superstar na si Naoya the Monster Inoue na may kartada ngayon na 30 wins, walang talo at meron siyang 27 knockouts. Laban yan sa dating Unified World Champion mula sa Uzbekistan na si Morjan Akhmadaliev na may kartada ngayon na 14 wins, 1 loss at 11 knockouts. Ang laban ay nakatakdang gaganapin sa darating na September 14, 2025 sa bagong tayo na IG Arena sa Nagoya, Japan. Isang makasaysayang salpukan ay nasaan ng buong mundo at pagtutuos ito para sa Undisputed Super Bantamweight Championship. Ang mga titulo ng WBA, WBC, IBF at WBO ay nakataya sa laban. Si Inoue ay mga kakwento na kilala sa isang pinakadelikadong manlalaro sa buong mundo sa pound-for-pound rankings ay muling harap sa isang dating kampyon na masabing isa sa pinakamahirap niyang magiging kalaban. Pinakamatinding pagsubok sa aking karera, yan ang mga binitawang katagan ni Inoue. Sa kanyang talumpati, inilarawan ni Inoue ang laban na ito bilang isa sa mga pinaghandaan at nakaka-pressure sa kanyang buhay bilang isang boksingero. Hindi basta-basta si Akhmadaliev, malalim ang karanasan niya sa amateur at professional. Nirespeto raw niya ito. Ganito na pagsubok ang gusto niya talaga na harapin ni Inoue sa harap ng mga mamamahayag. Ganito ang pagsubok ang gusto niya talaga na harapin ni Inoue at ibinunyag niya sa harap ng mga mamamahayag. Matatandaan natin mga kwento na si Akhmadaliev ay dating may hawak ng parehong WBA at IBF titles bago ito maagaw sa kanya ni Marlon Tapales sa isang split decision noong 2023. Ngunit matapos siyang muling makabawi at manalo sa mga sunod-sunod na mga laban, pinili ng WBA na siya ang maging mandatory challenger para kay Inoue. At ayon nga sa ilang ulat, nagkaroon ng tensyon sa mga nakarang buwan sa pagitan ng kampo ni Akhmadaliev at ng promoter ni Inoue. Sa katunayan, si Eddie Hearn ng Matchroom Boxing ay binigyang kulay pa ang pagkaantala ng anunsyo at sinabing tila iniiwasan umano ng Japanese camp ang laban. Ngunit mga kwento, pinatunayan ni Inoue sa ngayon na walang iniiwasan sa kanyang kampo. Sinabi nga niya, "I'm here to fight the best." Maring sagot ni Inoue sa issue. Isang laban para sa kasaysayan. Ang IG Arena sa Nagoya ay may kapasidad na humigit kumulang 17,000 mga katao at tinuturing na isa sa mga pinakamodernong pasilidad para sa boxing sa buong Asya. Ang event ay pangungunahan ng Ohashi Promotions at inaasang ilalabas din sa international pay-per-view platforms. Bukod sa main event, isasama rin sa fight card ang WBO Bantamweight title defense ni Yoshiki Taki laban niyan kay Christian Medina sa isang world title bout sa minimum weight division. At ayon nga sa mga insider, maaring ito na ang huling laban ni Inoue sa super bantamweight bago siya umakyat sa featherweight division sa taong 2026. Pero hindi pa rin ito sigurado mga kakwento. At para naman kay Akhmadaliev, ang laban na ito ay ang kanyang ikalawang buhay sa boxing world. Nirespeto niya itong si Inoue at sinabi ni Akhmadaliev na siya daw talaga ay handang-handa na para gulatin ang buong mundo. At sinabi ni Akhmadaliev na siya ay talagang sobrang handa na para gulatin ang buong mundo. Ayon naman sa mga boxing analyst, ito ay isa sa pinakamalaking laban ngayong taon, hindi lamang para sa mga tagahangan ng boxing sa Japan, kundi sa buong mundo. Bukod sa reputasyon ni Inoue bilang isang generational talent, marami rin ang nagtataas ng kilay sa abilidad ni Akhmadaliev na pigilan ang unstoppable na karera ng monster. Tinatayang ilalabas sa kalagitnaan ng Agosto ang opisyal na pre-fight series at dokumentaryo ng laban, kabilang na ang Behind the Gloves, Inoue vs. Akhmadaliev na ipapalabas ng Amazon Prime Japan at sa DAZN Asia. Mga kwento, ang countdown ay nagsisimula na. Isang hindi malilimutang gabi ng boxing ang inaasahan. Dalawang mandirigmang Meksikano kontra sa mandirigmang Hapon, isang ring at isang pangalan ng magmamayari na isang titulo na titingalain sa buong mundo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon.
baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Cactus Heart TV, kay kakwentong Rosen Manalastas, kay kakwentong Gerald Carinal, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.